19 na Dragon Cultivation System Tagalog version. Kabanata 19. Isang mataas na bihasang doktor. Tagasalin. Larbre Studio Editor. Larbre Studio. Hindi ko inaasahan na ang enerhiya ng dragon ay magkaroon ng ganoong epekto. Kung mayroon akong sapat na enerhiya ng dragon, maaari kong ay iniksyon ito sa kanyang katawan at ang kanyang mga binti ay mababawi kaagad. Naisip ni Wang Xian ang kanyang sarili habang tinitingnan niya ang binibini na nasa isang koma matapos na naayos niya ang kanyang paa. Kasunod nito, napunta siya sa magandang batang babae at sinuri ang kanyang kondisyon sa dragon energy. Ang kanyang dibdib ay may ilang dugo clotting dahil sa epekto ng heat. Tumingin si Wang Xian sa kanyang mga pinsala at nagpatuloy sa pagpapakain sa kanya ng kanyang dragon energy. Di nagtagal, dumating siya upang suriin ang natitirang bahagi ng 4 na tao sa iba pang 2 sports car. Bukod sa juvenile na may isang sirang buto na naayos ni Wang Xian kasama ang kanyang enerhiya ng dragon, ang natitira ay nagdurusa lamang sa mga ilaw na pinsala. Ang binibini at ang bata kasama ang kanyang sirang buto ay ang 2 pinakaseryosong kaso. Noon lang, dumating ang pulisya ng trapiko at ang ambulansya, at si Wang Xian ay nagbuntong hininga. 3 marangyang sports cars ay naging aksidente. Panipi. Nai-update ng NBing, T. Ang mga opisyal ng pulisya ng trapiko na sumugod dito ay tumaas ng kanilang bilis nang sila ay dumating. Young chap, ikaw ba ang tumawag sa pulisya? Panipi. Tinanong agad ito ng isang gitnang may edad na pulisya nang makita niya si Wang Xian. Tumango si Wang, oo, ito sa akin. Sinuri ko ang mga taong iyon at walang anumang seryoso. Panipi. Punong, tingnan ang mga sports car na ito. Ang plato ng kotse ng Maserati ay tila tulad ng inilapat lamang ng apo ng Old Zoo. Panipi. Ang binata na sumusunod sa likuran ng opisyal na nasa gitnang may edad ay marahang nagsalita sa kanya. Ang opisyal na nasa gitnang may edad ay tumingin sa plato ng kotse, 2,333 at sumimangot kaagad. Oo, ito ang apo ng Old Zoo. Ang natitira sa kanila ay hindi dapat maging ordinaryong tao. Pumunta suriin ang mga ito. Panipi. Tumakbo ang gitnang may edad na opisyal kay Wang Xian at tiningnan ang batang babae at ang magandang batang babae. Siya ang apo ng matandang Zhu, ang malamig na pawis ay sumaire sa kanyang noo, mangyaring walang dapat mangyari sa kanya. Wala. Panipi. Nakita niya ang ambulansya sa malapit at sumigaw sa tuktok ng kanyang baga, paramedics, dito. Magmadali. Panipi. Ang ilang mga paramedic ay nagdala ng stretcher at agad na bumagsak. Hang on, hayaang suriin ko muna siya, sabi ng isang doktor sa 2 nurse na naglalakad sa tabi. Bumagsak siya at nagsimulang suriin ang mga pinsala ng binibini. Ang kanyang paa ay nasugatan, ngunit halos gumaling ito sa akin. Kailangan lang niya ng ilang oras upang ganap na mabawi. Ang magandang batang babae sa tabi niya ay may ilang dugo na namula sa kanyang lugar ng dibdib. Inalagaan ko ito, at hindi ito dapat magdulot ng anumang malubhang problema. Sa itaas nito, ang batang driver ng Ferrari ay may isang sirang buto-buto na inaalagaan ko rin. Mag-ingat ka lang kapag ilipat mo sila. Panipi. Ang doktor na gumagawa ng pagsusuri ay bahagyang natigilan. Itinaas niya ang kanyang baba upang tumingin. Si Wang Xian ay tumingin din sa doktor at hindi maiwasang makaramdam ng bahagyang nagulat. Saan nagmula ang lahat ng magaganda? Ang doktor na ito ay nasa huli niyang 20s. Ang kanyang puting balabal ay propped up at hindi maitago ang kanyang busty figure. Ang kanyang mukha ay patas at pingino. Mukha siyang diyosa habang ang kanyang buhok ay pagod sa isang bun. Inabot ng doktor upang hawakan ang mga binti ng batang babae at isang nakagulat na ekspresyon na unti-unting lumusot sa kanyang mukha. Napansin niya ang ilang mga problema sa mga binti ng batang babae. Mag-ingat, dalhin siya sa ambulansya nang hindi inilipat ang kanyang mga binti. Oo, Dr. Son. Tumango agad ang 2 nurse. Nag-ensayo ka na ba ng gamot? Tumayo si Dr. Son at nagtanong. Kaunti lang. Dapat kang gumawa ng isang muling pagsasaalang-alang upang maging tiyak. Wang Xian chuckled. Wala siyang alam tungkol sa gamot. Ang ginawa niya ay tretuhin ang mga pasyente na may dragon energy. Hindi nagtanong si Dr. Son habang sinimulan niyang suriin ang natitirang mga casualty. Itinaas niya ang mga damit sa lugar ng dibdib ng magandang ginang at sinuri ang kanyang mga pinsala. Muli, nabigla siya, nasugatan siya sa lugar ng dibdib niya. Iwasang hawakan ito. Panipi. Kasunod nito, dumating siya sa iba pang sports car at sinimulan ang kanyang pagsusuri. Ito ang tadyang. Ang binata na iyon ay talagang napakahusay. Panipi. Sinuri ng Dr. Son ang lahat at natigilan sa mga kinalabasan. Dahil sa ganitong sitwasyon, matagal na niyang suriin ang mga pinsala kung hindi para sa binata na nagulat sa kanya sa kanilang mga kondisyon. Okay, ako ay umalis na ngayon, sabi ni Wang Xian sa mga opisyal ng pulisya ng trapiko at ng doktor. Nang makita na ang lahat ng mga casualty ay inilipat sa ambulansya mula sa mga sports car, sinuri ni Wang Xian ang oras at halos 7 oras. Young chap, mangyaring iwanan ng iyong contact number upang maaari kaming makipag-ugnay sa iyo kung kinakailangan, sabi ng opisyal na pulis ng gitnang may edad na. Oo naman, tumango si Wang Xian at iniwan ang kanyang contact number. Binigyan siya ni Dr. Son ng isang makabuluhang hitsura bago siya makarating sa ambulansya. Isang lahi ng kotse ang halos may pumatay. Umiling-iling si Wang Xian at naglakad papunta sa gilid. Sumakay siya sa kanyang motorsiklo at bumalik sa paaralan. Punong, ang binata na iyon ay sumakay sa isang motorsiklo ng Harley. Ang kanyang pamilya ay dapat na maging maayos. Ang batang opisyal ng pulisya ay nakatingin sa likod ni Wang Xian habang siya ay umalis. Huwag pansinin ang natitira sa ngayon. Kailangan nating suriin ang sitwasyon sa ospital. Hayaan na ang apo ng matandang Zhu at ang nalalabi sa mga batang kasama ay magiging maayos. Ang mga background ng pamilya ng mga lalaki ay hindi ordinaryong alinman, sabi ng gitnang may edad na opisyal. Ang malaking kotse ay nasa maling bahagi ng kalsada at ang mga sports car ay mabilis na nagmamaneho. Sa makatuwid, ang aksidente sa kotse. Ang may-ari ng kotse ng truck na iyon ay nasa malalim na tayo sa lalong madaling panahon. Panipi. Sa oras na ito, sinusuri ni Dr. Son ang parehong mga binti ng binibini na may isang piraso ng kagamitan sa ambulansya. Ang kanyang ekspresyon ay masigasig. Paano ito posible? Parehong ang kanyang mga binti ay malinaw na nabali. Gayunpaman, naayos sila ng ilang kakilakilabot na kasanayan sa pagpapagamot. Maaari bang maging isang bihasang praktiko ang binata? Panipi. Sa ngayon, nakarating na si Wang Xian sa pasukan ng paaralan sa kanyang motorsiklo. Sumulyap siya sa mga lobsters at swimming crab sa kotse bago siya dumating sa isang convenience store habang hinuhubaran niya ang kanyang mga kamay.
Matapos bumili ng ilang mga sarsa, bumalik siya sa kanyang dormitoryo kaagad. Ilalagay ko muna ang mga perla sa isang lugar pagkatapos ay gumawa ng ilang pagluluto sa labas. Ngumisi si Wang Xian. Ang panlabas na barbecue ay isa sa mga highlight ng University of Rivertown. Sa silangang burol ng universidad ay naglalagay ng isang perpektong lugar para sa panlabas na barbecue. Ang mga butas ay hinukay na. Ang pagdadala lamang ng mga kaldero, kahoy, at apoy ay gagawin. Ang Gluten Mangdahay ay mayroong lahat ng kinakailangang mga tool para sa panlabas na pagluluto. Kinuha ni Wang Xian ang palayok at kumuha ng tubig. Dinala niya ang lahat ng kanyang mga sangkap at patungo sa silangang burol. Ang silangang burol ay isang burol na matatagpuan sa gilid ng Pavilion Lake. Ang pag-set up ng apoy ay lubos na ligtas dahil walang mga puno o damo. Unti-unting dumilim ang langit habang dinala ni Wang Xian ang kanyang mga bagay sa silangang burol. Buzz! Noon lang, biglang tumunog ang kanyang telepono. Tumingin siya at natagpuan na ito ay Guan Shuqing. Hindi pa ako nagpapasalamat sa nangyari sa ilang araw na ang nakakaraan. Kinuha mo na ba ang iyong hapunan? Nais kong pretuhin ka bilang isang tanda ng pagpapahalaga. Panipi. Tiningnan ni Wang Xian ang mensahe ng WeChat na ipinadala ni Guan Shuqing. Siya ay bahagyang naabak, ngunit mabilis siyang sumagot, hindi okay, salamat. Ha! Si Guan Shuqing ay bahagyang natigilan sa tugon ni Wang Xian. Dahil bata pa siya, wala pa rin tumalikod sa kanya. Siya ang unang gumawa nito. Sa una, tulad ng anumang iba pang mga lalaki, naisip niya na si Wang Xian ay magpapadala sa kanya ng mga mensahe sa pakikipag-chat matapos idagdag siya sa WeChat. Ngunit hindi niya ginawa. Ngayon, muli siyang tinanggihan pagkatapos magsimula ng hapunan sa kanya. Hindi niya maiwasang maramdaman ang kanyang mukha at pagdududa ang kanyang kagandahan.